Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala yung Kuya Carl. So ang date po ngayon is February 28, 2025. So ito na yung last day ng February. So ang ano natin ngayon is malaki ang pagbabago ngayon sa stock market kasi bukas March 1 magsisimula na yung tariffs ni Donald Trump. Saka malaki ang epekto nito sa sa overall na stock market. Kumbaga bumagsak halos lahat ng mga stocks in ETF sa stock market. So yung portfolio ko bumagsak din. So tingnan natin yung aking Wealthsimple account. Okay. So right now nasa 30,344.59. So ganyan guys ang pag nag-invest kayo sa stock market. From my peak nung last time November 20, 2024 umabot ng 40,966. Yan ang pinakamataas na inabot nung value ng aking portfolio. So ngayon nawalan ako ng 16,000 yan. From 40 to 30,000 yan. So almost 10,000 ang nawala kasi nag-down ng stock market ngayon. So syempre ang aking holding, tingnan natin yung holding natin. Pinakamalaking ETF is Misty. Bumagsak yung price niya ngayon. From dati is $26. Yan. Yung mga nasa $26, 27, ganyan. Yung mga February, bigla siyang bagsak sa pinakamababa niyang price is 1911. Yan ang pinakamababang price niya na inabot 2 days ago. So bumagsak lahat ng ang stock market. So syempre inila rin pababa yung aking portfolio. So ganoon talaga guys, pagka ganyan talaga ang ng stock market, mag-up siya ng sobrang taas tapos biglang babagsak. So ganyan talaga ang nature niya. Pero kagandahan guys sa ating portfolio kasi, yung aking strategy is nag-invest ako sa high yield dividend stocks. Tingnan mo, kunwari nag-invest ka sa mga growth stocks katulad ng mga example, yung mga individual companies katulad ng mga Google, mga Apple. Kumbaga yung mga single stocks sa mga growth na ETF, bagsak din for sure ang iyong portfolio. Pero ang niyan, wala kang matatanggap na dividends. Itong sa aking portfolio, sumweldo ako ng sa group B ng Yield Max ETF. So kasama diyan ang Coney. Kasama pala dito ang NBDY. Tapos itong yan, sumweldo na ako yan, non-resident tax, LFGY sa non-registered margin 539. So minus 81 cents. Tapos Merni, yan, may minus na yung mga non-resident tax. TFSA din yung Merni. Yan. YMAX din. Konti lang yung mga ko dyan, position ko dyan, mga cents lang. Kasi binuhos ko lahat sa sa Misty, karamihan. Yan, NBDY sa FHSA, NBDY sa RSP 9586. Tapos sa TFSA, NBDY 8908 minus 1336 non-resident tax. Tapos yan. So yan guys ang natanggap ko sa sa group B. Tapos ito pala yung aking puntahan natin yung aking margin account. Ang nangyari dito guys, 2 days ago naka-experience ako ng margin call. Kumbaga ang sinasabi ng margin call is kailangan mong
kailangan mo magdagdag ng pera sa iyong margin account or else i-liquidate nila yung mga shares. So ginawa ko, dahil sa bumagsak talaga yung stock market, ginawa ko, binenta ko yung dati kasi itong LFGY 10 shares siya sa margin account. So ngayon nagbenta ko ng 7 shares para gumanda uli yung margin health. Naging good na ulit. Pero kumbaga ito lang yung buffer ko, 23.30 lang. So kung baga sa experience ko guys, kung kukuha man kayo ng margin, huwag niyong sasagarin yung inyong buying power na 100%. Huwag niyo bibili lahat kasi kailangan meron kayong buffer, yung parang para pang salag. Kumbaga pader, para maiwasan yung tinatawag na margin call. Kasi pag bumagsak yung value ng iyong stocks, bababa din yung inyong yung margin allowance. So doon nalalabas yung margin call. Ang mangyayari sa margin call, hindi kayo pwede mag-withdraw ng pera sa inyong account. Tapos gagawin nila, pag hindi ka nakabayad, i-liquidate nila yung shares mo. So kailangan guys, huwag kayong mag-over leverage. Kumbaga hinay-hinay lang sa paggamit ng margin. Kumbaga konti lang. Kasi ako, ang ginawa ko nung dati, akala ko 50% ng margin ginamit ko. Akala ko sapat na yun para maiwasan yung margin call, pero hindi pala. Kahit na may 50% na buffer ka, pagka bumagsak ng matindi yung stock market, margin call ka pa rin. Kaya kailangan konting ingat din sa paggamit ng leverage. So yun lang guys ang ma-share ko sa inyo. Tapos sa aking next video siguro, ito total ko kung magkano yung kinita ko ngayong February. Ito sa buong sa aking portfolio. So I hope guys na I'll see you again on my next video, and take care guys. Have a good day and God bless. Bye.